Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagulat na lang si Patro nung nalaman niyang kinatay ng kanilang katulong ang isa sa mga manok niyang panabong. At sa pagkakataon din yon, nakaramdam ng gutom si Aling Marciana. Tinawagan ni Patro si Niga at sinabi ang nangyari sa kanyang asawa habang wala siya. Dahil ayaw ni Niga na mag-away sila ng kanyang asawa sa cellphone at umuwi ito. Sumuko si Patro dahil hindi kinaya ni Patro ang pagiging bungangira ng kanyang asawa. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Bungirong Amo, dito sa ating dula, Super Pipita. Mukhang masaya ka ngayon, Patro. Parang may nagpapasaya sa'yo. Solve na ang aking problema. May kapalit na sindang. Kaya huwag ka nang magalit. Pasalamat ka dahil hindi ako marunong magtanim ng galit. Kung nakalipas na, wala na. Pass is pass. Huwag ka na sanang magalit darling. Gusto mong hindi na ako magalit? Ibenta mo lahat ang manok mo at huwag ka nang magsabong. Ano? Patay. Paano kaya ito? Marami yung manok ko. Marami na din akong nagagastos sa pagkain nila. At malapit na ang derby. Ano ang gagawin ko? Oh, bakit hindi ka makasagot yan? Gusto mong maging mabait ako sa'yo? Hindi mo ako makukuha sa ngiti mo. Ano kasi? Parang hindi ako sanay na hindi ka makitang magalit. Baka magkasakit ako. Okay yan. Para hindi ka makapagsabong. Ha? Ikaw naman, darling. Ang sakit mo namang bumanat. Hindi na baling magalit ka. Huwag mo lang akong pagbawalang magsabong. Abnormal ka rin ano? Ha? Mas importante pa ang mga manok mo kaysa ako na asawa mo. Nahihimas mo sila. Pero ako, wala ka man lang panahon sa akin. Di babawi ako sa'yo ngayon. Che! Ay. Oh. Patro.
Tignan mo nga ang suot ko kung bagay sa akin. Oh, bagay na bagay sa inyo, Daddy. Talagang nagmana kayo sa aking kagwapuhan. Parang baliktad. Ha? Ako ang magmamana sa'yo? Hindi ka pa papasok sa opisina. Makikisabay sana ako sa'yo. Oo, sige, Daddy. Sabay na tayong lumabas. Sige. Tara na. Tara na. Umalis na hindi man lang nagpaalam. Ang ibig mong sabihin, Pipita, may papapasukan ka uli? Umalis daw na bigla yung dating katulong na magiging amo ko ngayon. Kaya biglaan din ang aking pagbiyahe. Abuti naman, pa yung papapasukan kang uli. Oo nga eh. Wala din akong ginagawa dito. Tutulong sana ako sa garden pero kayang-kaya nyo naman, Nicolas. Oo, kayang-kaya na namin. Wala namang gaanong ginagawa. Hintay lang namin kung kailan kami mamimitas ng mga gulay. Ay, sige ka mo tao. Maglinis muna ako sa bahay ko para malinis na iiwan ko. Talagang hindi ko mapigilan si Patro sa kanyang pagsasabong. Mas gusto niya akong nakikitang nagagalit. Gusto na niya yata akong mamatay. Ay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ninenervyos ako sa'yo. Naku, kumukulo ang dugo ko sa kanya. Alam niyo, Mami, sinadya kong katayin yung isang manok niya. Alam ko. Kakabili niya yung manok na yon. Hindi pa gaanong nakakakain ng feeds at vitamina. Nasarapan din siya nung naluto ko. Maraming nakain. Ang sabihin mo, tayong lahat ay nabusog sa manok na yon. Alam ko na. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya sa naisipan kong ito. Mami, baka gusto niyong sumama sa farm. Bakit? Anong iniisip mong gawin, ha? Alam nyo, Daddy, mas gugustuhin ko pang magalit si Nega kaysa pigilan akong magsabong. Nalalapit na ang derby. Sayang ang mahigit 1 milyon. Talagang sayang. Biruin mo ang 1 milyon. Hayaan mo nang magalit ang iyong asawa. Kayo talaga, Daddy. Pati ang aking pag-ubo, ginagaya nyo. Hindi. Talagang nagkataon lang. Paano naman kasi pareha tayong magaling manigarilyo? Nakalimutan kong magdala ng inumin. Kung may madadaanan tayong tindahan, bumili na lang tayo, Daddy. Malawak itong farm ni Patro, Mami. Wala ba kayong napapansin? Ay, ang Patro talagang yun. Puro tilaok ng manok ang naririnig ko. Hindi sila tumitigil sa pagtilaok. Akala ko kapag farm, maraming mga hayop na ang nandito. Pero puro naman manok. Talagang ganyan, Mami. Oras na may mag-umpisang tumilaok, sunod-sunod na yan. Kahit nasa malayo ka, naririnig ang mga yan. Nagtaka nga ako sa anak kong yun. Nung sinabi sa akin na may nabili siyang farm, ang nasa isip ko, parang bukid na pagpapastulan ng baka o kaya'y kambing. Ay, nako. Hindi yun mabubuhay kapag walang manok sa kanyang paningin. Ay, pagod na akong nakatayo, Nega. Sumilong muna tayo doon sa pinagawang rest house ni Patro. Sige, Mami. Tara na, mainit nga dito.
Tignan natin kung may merienda doon. Tanghali na pala. Ang bilis ng oras. Mamaya, gabi na. Aalis na si Pipita na magtrabaho sa ibang lugar. Uy, ano ba naman nito? Sari-saring problemang naisip ko. Uy, Kulas! Bakit wala kang imik dyan? Nagugutom ka na ba? Nakalimutan na nating nagmirenda. Halika, magmirenda muna tayo sa bahay ni Pipita. Marami pala akong kailangang pirmahan na papeles, Daddy. Isang araw lang ako hindi pumasok. Gabundok na ang pipirmahan ko. Nako, mapapabayaan mo na ang iyong trabaho kahit isang araw ka lang wala. Patuloy ang paglago ng ating negosyo. Kaya kahit matalo tayo paminsan-minsan sa sabong, okay lang, Daddy. Alam mo, parang sugal ang pagnenegosyo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Sweswertehin ka o kaya'y mamalasin ka. Talaga, totoo yan, Daddy. Di ba? Naalala kong tawagan ni Nega. Namimiss yata ako ng asawa ko, Daddy. Pero bakit parang kinakabahan ako? Sagutin mo na. O kaya naman buntis ang asawa mo. Ay sana, Daddy. Pero talagang kinakabahan ako. Hindi ko maintindihan. Nadadamay na ako sa iyo. Inom na nga lang ako ng tubig. Talagang nagutom ako, Mami. Masarap. Patro, hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman. Kahit gaano ako kabisi, may panahon ako para sa'yo. Naks naman. Parang hindi ka panipaniwalang sinasabi mo. Kain pala tayo. Ano bang kinakain mo? Manok. Ano? Manok? Oo. Napakasarap talaga ng karne ng manok. Hulaan mo kung nasaan kami ni Mami. Sasabihin ko na lang para hindi ka na mag-isip. Nandito kami sa farm ngayon. Kasalukuyang nagpapahinga si Mami sa rest house. Ano? Nasa farm kayo at kumakain kayo ng karne ng manok? Relax. Baka atakihin ka. Wala kang dapat ipag-alala. Di ba ang sabi mo, mas gugustuhin mong magalit ako kaysa pigilan kitang magsabong? Sige na. Baka naistorbo na kita. Bye. Oo. Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Tapos na kaming nag-usap, Mami. Baka mas lalo lang siyang nervyusin sa susunod kong sasabihin. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Naku, kumukulo talagang dugo ko tuwing nakikita kong mga manok na ito. Dito lang napupunta ang kanyang pera sa mga manok na ito. Tara na, Mami. Malayo pa naman ang ospital dito. Ano bang ginawa nyo sa farm? Di nakita ng manugang natin ang napakaraming manok ni Patro. Mga manok lang palang nandun. Akala ko, iba't ibang klaseng hayop. Pero gusto kong makausap si Patro. Siya, sige, ako na lang ang kakausap sa kanya. Ano? Inaasar mo ba ako?
Anong sasabihin mo sa kanya? Alam mo ba? Di sabihin kong galit ang kanyang asawa. At sasabihin kong mag-alaga na lang ng kambing doon at magtanim ng mga gulay. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Iba pa rin kapag ina ang kakausap sa anak. Kapag ikaw, hindi kanya paniniwalaan. Kasi konsentidor kang ama. Ay, naku mami. Ewan ko. Mapapagod lang kayong kakausap kay Patro. Kaya habang maaga pa, ako na ang kikilos. Ano ang iniisip mong gawin, Nega? Ide-develop ko yung farm. Sa bagay, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. At kailangan ko ng malaking halaga. Kasya na kaya ang 1,000,000? Oo, kausapin mo ang iyong asawa. Baka sakaling bigyan ka. Kaya niyang ipatalo ang libu-libong halaga. Hindi ako mabigyan ng 1,000,000. Gigirahin ko siya. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Talagang matapang ang manugang naming ito. Kapag nagalit, daig pa niya kaming mga biyanan niya. Magandang umaga sa inyo, sir. Madam, kayo palang magiging amo ko. Ako si Patro. Siya naman si Nega, ang aking asawa. Nirvana ang tunay kong pangalan. Ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan ay Nega. Kasi daw matapang ako. Hanggang yan na ang nakasanayan nilang itawag sa akin. Ay, di ba ni madam? Maganda ang inyong pangalan. Hindi lang sa pangalan maganda ang aking asawa. Siyempre, ang kanyang itsura din. Hindi mo na itatanong, sumali siya sa mga beauty contest nung nag-aaral pa lamang siya. Baka hindi maniwala si Pipita sa mga sinasabi mo. Noon, alam mo Pipita, maganda ang katawan ko. Palatawa ako. Hindi gaya ngayon na madali akong magalit. Alam mo, Pipita, nung sasabihin na ang nanalo sa beauty contest, natuwa ako kasi sigurado ng panalo si Nega, kako. Kasi tama lahat ang kanyang sagot. Madaya yung hurado. Natalo si Nega. Ganon? Oo, Pipita. Sige, para hindi na tayo magtagal. Pirmahan mo na itong kontrata. Walang problema sa sahod at benepisyo mo. Si Patro lahat ang bahala dyan, Pipita. Pero baka ilipad ng mga manok ang kanyang pera. Baka maging bato ang sahod at benepisyo mo. Huwag mo namang takutin si Pipita. Baka hindi na niya pirmahan ang kontrata. Para hindi na siya makatanggi, papirmahin mo na siya kaagad. Pero pinapauna ko na sa'yo. Sabungero ang asawa ko. Baka kung mag-away kami, madamay ka. At mapalayas ka ng wala sa oras, gaya ng dati naming katulong. Mabagal magpatakbo ng kotse si Sir Patro. Parang naglalaro lang na nanghawak sa manibela ng kanyang kotse. Kumakanta kanina. Pero wala naman sa tono. Maalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Madam Negra. Sabungero daw itong si Sir. Hay, baka daw mapalayas ako ng di oras. Kagaya ng bago nilang katulong. Ay, bahala na sila. Hindi ako mawawalan. Kung hindi ako makapagtatagal, iuwi ako sa amin. Marami pa naman kukuha sa akin, ewan dyan.
Mabuti naman sumama ka sa akin dito sa opisina. May makakasama ako. Wala rin lang akong ginagawa dun sa bahay. Kumusta naman ang negosyo? Hindi naman tayo nalulugi dahil sa pagsusugal ni Patro. Wala namang problema. Magaling siyang magpatakbo. Diyan nga ako bilib sa kanya. Believe din ako sa iyo, Segundo. Teka, ginagaya mo ba ako? Hindi kita ginagaya. Talagang believe ako sa iyo. Dahil konsentidor kang ama kay Patro. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang suwayin si Patro sa kanyang pagsusugal. At gusto pa niyang magalit si Meg. Kesa patigilin mo siya sa kanyang ginagawa. Hindi mo ba siya napakiusapan? Kinausap ko naman siya, pero hindi ko kayang patigilin. Ang bagal mo kasing magmaneho. Ayan tuloy. Ginabi tayo sa pag-uwi. Nakakapagod. Ay, ako rin napagod. Hindi ako ang daddy para gayahin mo. Talaga namang pagod ako. Parang pinalo ng matigas na bagay ang bukong katawan. Hindi kasi ako sanay na magmaneho ng napakalayo. Sige, matutulog na ako ha. Sige, magpahinga ka na. Para may lakas ka mamaya. Makapag-usap tayong mabuti. Halika na, Pipita. Dalhin mo na yung mga gamit mo. Ipapakita ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Sumunod ka sa akin, ha? Napasarap ang tulog ko ah. Umaga na pala. Gutom na ako. Ay, makalam na ang sikmura ko. Paanong hindi ka gutom? Hindi ka naghapunan. Parang mantika ka kung matulog. Ginigising nga kita. Sarap ng tulog mo. Ano? Alam ko na. Napagod akong nagmaneho kaya nakaramdam ako ng pagod. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Ide-develop ko yung farm at kailangan ko ng 1,000,000. Ano? Napakalaking halaga naman yan. Magpapatayo rin ba tayo ng resort sa farm? Wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa farm. Ay, paano na kaya ito? Mababawasan ang nakandang pang derby ko. Bibigyan mo ba ako o hindi? Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!